Ako magkaka-podcast ako, small talks ang tawag. Small talks? Little talks sa small talks? Hindi, ang concept na sa akin, literal na ano lang, small talk lang. Kumusta ka, pre? Ano ginagawa mo? Hindi ako bilis sa podcast sa buong mundo. Okay lang. 5 minutes lang. Thanks for watching. Okay na ako dito? Ako okay na rin ako. Hi everyone! Welcome to another episode of Little Talks. So, today, medyo iba yung set natin. Lume-level up po ang Little Talks kasi meron na tayong team behind Little Talks and Little Talks. Paano ba yung Little Talks? Hindi, kasi naalala ko to, may nagtanong sa akin. Bago ko pa siya introduce, ang dami pang masasabi. Go lang. May naalala ko, may nagtanong sa akin, ano daw yung inspiration ko sa pagsusulat. I think same din yon sa inspiration ko sa paggawa ng Little Talks. Kasi mahilig ako sa deep conversation with people. And then, sa mga madaming tao na nakakausap ko, madami akong nakukuha, natututunan na ina-apply ko sa sarili ko. And most of the time, nakaka-relate ako. So I think dun din nagsimula yung Little Talks. So parang makarinig ako ng iba't ibang story na, lahat tayo may iba-ibang story, lahat tayo may iba-ibang struggle, no? Lahat may struggle, iba-ibang klase lang. And yes, and today, i-relaunch natin ang Little Talks kasi ang dami nangyayari sa buhay ko this past few months. Pero gusto ko ulit bumalik and yon sa mga hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo, like and share. And yes, introduce natin yung guest natin. Ang guest natin for today, isa siyang filmmaker, si Ryan Termoso. Hello! Hello po. Ano mo tawag sa mga mo? Wala akong tawag. Wala tawag sa mga little talkers. Little talkers na lang. Little talkers. Hello po sa mga sumusubaybay ng podcast ni Andrea, Little Talks. Thanks for having me, Andrea. Sobrang hindi kasi ako sanay sa mga podcast, so ewan ko na, bahala na. Hindi. Kasi nakakatuwa nung last time na nag-usap tayo. Kasi parang, bakit hindi natin ito yung podcast, di ba? Na parang, oo nga. Sa kotse, ang dami naming na-discuss na sana na-record natin that time. Yeah. Kasi para siyang, alam mo yun, yung parang dreamers from the Philippines na pumunta dito and then same passion din. Yeah. Di ba? So, kamusta ka naman? Okay naman. Focus sa work. Siyempre, yun yung pinunta natin sa Canada. Tuloy lang ang buhay. Tapos, at kahit pa paano, tinutuloy pa rin yung buhay artist, ganyan. So, hindi naman tayo masyadong nalihis from the profession na meron tayo nung nasa Pilipinas pa ako. So, I was grateful na kahit pa pagdating ko sa Canada, within video production pa rin ako or anything to do with the art or creativity. So, kasi may pangamba ako nung papunta akong Canada na kasi ang dami nagsasabi, pag pupunta ka sa Canada, sabihin nila, baka magbago yung profession mo or you're gonna try a different work, 'di ba? So, pero sabi ko, ako hangga't kaya pa, gusto ko mag-stick sa nalalaman ko kung saan ako magaling or kung saan ako mas knowledgeable, ganyan. Kasi mahirap din talagang mag-back from scratch, zero, ganyan. So, grateful naman ako na kahit paano, andun pa rin ako sa same path ng career ko. Kasi mahirap yun for me. Like, nung nag-start din ako, nag-student ako, parang sobrang hirap makahanap ng work na in line dun sa industry natin, sa career natin, sa Pilipinas, parang ganun. Dito talaga kailangan mo isat yung sarili mo na mag-iiba yung work mo. Kaya I think sobrang blessed if talagang kung ano yung inaral at kung ano yung passion mo, yun pa rin yung ginagawa mo pagdating mo dito, di ba? Totoo yun. Dito rin ako kasi sa Pilipinas hindi ako masyadong gumagawa ng portfolio, hindi ako nagko-compile ng mga gawa ko, ganyan. Pero dito, since bago pa lang ako, kailangan kong buuin yung portfolio ko, resume ko, ganyan, para may mapakita ako sa mga ina-applyan ko. Then yun, luckily naka-land tayo ng work, ganyan. Tapos ayun, basically may mga bagay din na inaral ko ulit nung nag-work ako kasi
Parang napunta ako sa editing. Medyo matagal na ako na nawala kasi sa editing. So, although editing yung pinakauna kong natutunan sa part ng video production, pero parang sabi ko, mas naglilin towards ako sa pre-production. So, more on sa writing process, ganyan. Pero nung na-hire ako sa isang company, yun nga, napunta ako sa editing. Tapos, kailangan ko siyang i-aralin ulit kasi, yun nga, matagal na akong di nag-edit. Pero, yun yung magandang part nung etong career natin kasi madami tayong pwedeng gawin. Alam mo yan? Kaya nga tinawag na multimedia. Kasi dami natin pwedeng gawin, editing, sulat ka, mag-sound ka, gawa ka music. Yeah. So, ang dami natin pwedeng tahakin within the career na meron tayo ngayon. So, yun. Pero ikaw, ano yung sa tingin mo yung pinaka-forte mo, yung pinaka-gusto mo? Like writing, editing, like production, alin dun? Production-wise, I would say, ano talaga personality ko, I'm more on directing talaga and writing. Kasi if looking back sa kung paano ako nagsimula mag-film, madami na ako napagdaan ng roles within the film production. So, and then parang in terms of my personality na kaya kong makipag-communicate sa tao, kaya kong makipag-collaborate, I can express myself to others. I can express my vision to others. So, nakikita ko na perfect fit sa akin yung directing, ganyan. And yun nga, yung writing din, since gusto ko nga din mag-express through stories, 'di ba? So, yun yung pinaka nakita ko sa sarili ko na dito talaga ako nagfi-fit. Ganun. I think kaya din naging interested ako last time sa parang i-podcast natin to. Kasi parang nakita ko rin sa'yo yun. Kasi nung nagkwentuhan tayo about films and then yung experience mo sa Pilipinas, parang grabe din yung experience na meron ka sa Pilipinas in filmmaking. For me, hindi siya basta-basta ganun kadali magkaroon ng ganung experience sa Pinas. Graduate ka ng Multimedia Arts sa Mapua. Yes! Shout out Mapuans! Mga Mapuans dyan. Uy, malulupit daw yung mga taga-Mapua. Oh, syempre. Sabi niya, ayoko maging mayabang. Pero hindi, pagdating sa mga ganyan, syempre, pagyayabang natin yan. Pero okay, so, pero dito, nakagawa ka na ng film? Yun nga, hindi pa eh. Dumating ako sa Canada 2023. Siguro parang masasabi kong, hayatos ako ngayon. Kasi, I'm still finding my voice again. Pagdating sa Canada, nung dumating ako sa Canada, parang isinantabi ko muna yung pagpepelikula kasi, or yung paggawa ng pelikula, or kahit anything to do with film. Kasi parang naisip ko na hindi pa tama sa oras. Madaming pang kailangan i-prioritize, like, for example, yung PR mo, ganyan, di ba? Anything, kasi sobrang unstable ng mga policies ngayon, di ba? Sabi natin. So, lahat ng nangyayari ngayon, uncertain pa. So, anytime pwedeng may magbago, baka bukas, knock on wood, wala naman, mawala tayo sa Canada, ganyan, bumalik tayo sa Pilipinas. So, hindi mo masabi. So, yung mental state ko, wala pa dun sa, nung dumating ko sa Canada, wala pa sa state na gusto kong gumawa. Hindi yun yung hindi talaga yun yung priority ko. Pero syempre, kung may darating na opportunity, why not, di ba? Tingin ko naman sa sarili ko, ready ako anytime. Andyan yung mga kwento ko sa baul na pwede kong hilain at, i-revisit para tignan kung pwede ba tayong i-workout, ganyan. So, yun. Share naman natin kung ano yung experience mo sa Pilipinas. Ano yung mga nagawa mo sa Pilipinas? Ayun, nagsimula ako sa film production 2014. I was an intern sa Monoxide Works. Shout out kay kina Sir Jed Dumigina Brothers. I worked with them as a junior sound designer. So, hindi ako familiar sa sound design kasi hindi siya masyado naturo during time ko ng college. Pero nung time na nag-internship na ako at natanggap ako dun sa Monoxide,
bigla ko siya nagustuhan. Sabi ko, mas gusto ko to kaysa sa video editing, sound design. Siguro kasi it has something to do with my background kasi musically inclined din ako. Nung kabataan ko, I was playing guitar when I was 7 years old, flute, whatever. Tapos, nagsasayaw din ako. So, yung background ko, yung childhood ko umikot sa music. So parang sabi ko nakatulong siya kahit papaano nung nagsa-sound design ako na meron akong very attentive hearing na alam ko yung mga tunog ng ganito, tunog ng ganyan kasi yung importante sa sound design. And then tapos doon ako nagsimula ma-fell in love sa pelikula. Naranasan kong maging intern ng General Luna for 3 days. Tapos and then I did 2 more films with Monoxide as junior sound designer. Isa doon yung Overtime kay Richard Gutierrez and Lauren Young. Namutan isa. Children's show by Derek Cabrido. Entry siya sa Cinemalaya. So, may one Cinemalaya story ako na sobrang regret ko talaga to na hindi ko inagahan. Nalito ako pumunta sa Cinemalaya. Gala night kasi yon. Tapos, pag gala night kasi, tinatawag lahat ng crew, lahat ng involved sa stage. Sabi ko, tapos pagdating ko nasa stage sila, pababa na, di ako makabot. So sabi ko, oh my God, late talaga ako. So, pero, yung pinaka-fulfilling talaga na sabi ko, oh my God, ang sarap sa feeling na makita yung pangalan mo sa credits. Oo naman. Sobrang ganda. Tapos nakikita mo yung mga tao pumapalakpak, standing ovation. Yes! Kahit sabihin mong junior sound designer ka pa lang noon. Part ka nun. Pero part na ako noon di ba? Alam mo yan. So, doon ko natutunan talaga yung process ng film from start to finish. From there, yung ano ko sa film, lumawak. Like, yung vision ko na ito yung gusto kong gawin. Ganyan. Kasi nung college kasi parang mas pinili ko yung sayaw over film. Ganyan. So alam mo yung dancer tayo ng time na. Pero habang tumatanda, syempre na-realize mo na hindi ka rin makakasayaw. I mean, alam mo yun, hindi ka na makakasayaw din tulad nung dati. So parang nag-shift na ako. Yun din, nakatulong din yung pagsasayaw sa pagdidirect ko kasi nagko-choreo ako. So parang as a director, nagko-choreograph ka din ng lahat. Yung set, paano gumalaw yung tao, paano gumalaw yung camera. Lahat ng within the frame, kino-choreograph mo siya. So parang, in a way, nakita ko din sarili ko na, okay, kaya pala ako naging dancer, naging choreographer kasi yung skill na to, magagamit ko pa rin pala siya sa directing. So yun. Tapos, fast forward, natanggap ako sa isang film school as a scholar. Yung Asia Pacific Film Institute, APFI, gano'ng katagal? 1 year. 2019 natanggap ako. So, yun nga lang, hindi siya natapos due to pandemic. So, yun yung parang heartbreak ko na I was doing good. I was actually doing good. Mga directors na nanonotice ako. Sila Direk Joel Ferrer, Eric Mati, Miss Angeli Bayani. Sila yung nag-ano doon? Hindi sila nagturo, pero ini-invite sila ng mga instructors namin to critic our works. So, pinaka-highlight ko ng film na yun was like when Miss Angeli Bayani, shout out to Miss Angeli. Pinaka-best teacher ko yan sa APFI. Sobrang galing niya magturo. Nung in-invite niya si Eric Mati sa class namin, directing actors yung class namin. So, yun yung pinaka-favorite kong subject sa lahat ng subject. Kasi it's about you, director, communicating to actors. And may mga effective ways to communicate to actors So, sobrang galing ni Miss Angeli Bayani na magturo. And then, yung finals namin, may in-invite siya mga actors, si Anthony Falcon, isa sa mga magagaling na indie actors, and Timothy Castillo. So, binigyan lang kami ng parang passage of script, isang scene, tapos kailangan sabihin namin kung ano yung gusto namin mangyari doon sa scene na yun. Sa isa kami, tapos vinidyohan. Tapos, yung last day namin, in-invite niya si
Si Eric Mati. So parang, oh my God, Eric Mati. Eric no? Mati yun eh. Shout Alam mo out, yun? Direk. Shout out. Baka Yun. naman, Yeah. Direk. Eric Mati. Kasama niya si Neil Bayon, tsaka si Basha, yung assistant director niya. Eto na, in-invite, ganyan. Dami namin sa classroom. So parang mga sabihin natin, less than 10, no? Tapos ako yung nag-ooperate ng computer. Tapos pinoproject yung mga gawa namin. Tapos parang by alphabet so letter T panghuli ako. So syempre nalalaman ko na kung paano mag-critic si Direk Eric, si Eric Mati. Ang anghang niya talagang straightforward. So parang kami mga sumusunod daw, kinakabahan Hindi naman na kami. nakaka-offend. Hindi Okay lang, nakaka-offend. talagang Kasi lang. magaling yung isang director mag-critic kasi alam mong hindi ka ma-offend. Yeah. Straightforward siya, alam niya yung missing, alam niya yung pwede pang improve ganyan. So, pagdating sa akin, syempre kabado yung kuya mo, di ba? Kabado ako. Tapos na. Tapos, eto like legit, tumahimik siya for good 10 seconds to process yung gawa ko. So, eto, sabihin natin mayabang, pero ito na yung pinaka-highlight ko eh. At dito talaga ito yung gusto ko talaga nung buhay ko. Like, Eric Mati yun, di ba? So, sabi, gumanon talaga siya. Tapos tinanong niya si Direk Neil, tingin mo, Basha, ang tingin mo? Sabi niya. Tapos sabi niya, we like it, ganyan. Kasi yung iba talaga, like, nag-critic siya. Although sa akin, maganda siya. I mean, masaya siya sa feeling. Pero sabi ko, hindi siya nag-critic sa akin. Hindi siya nag-critic sa akin. So, parang maganda siya sa pakiramdam, at the same time, pangit din. Kasi hindi mo alam kung... Nag-expect ka din na ano kaya sabihin. Hindi, kasi gusto ko din mag-improve. So, parang, wala sa isip ko, wala pa talaga. Di ako makapaniwala. Tinignan ko yung mga... Ganun talaga yung reaction ko. Tapos, pumalakpak lang sila, ganyan. After nung session, picture kami, sabi niya, okay daw, yung galing daw. Pero yun nga, yun yung pinaka-highlight ng film school ko, ganyan, na pinraise ni Eric Mati yung gawa ko, ganyan. Kahit sa simpleng simpleng scene lang. Doon ko din nakita yung short film ng OTJ niya. Yung On the Job, yung with Jared Anderson. So parang ang ginawa pala nila, gumawa sila ng short film para i-pitch nila sa iba't ibang funding. So, simple lang talaga yung short film. Like, si Joel Torre, nag-iossi lang siya, nakaupo lang siya, kumakain siya ng barbecue, nakaupo lang siya sa sidewalk, tapos tumayo siya, maya-maya may binaril siya, tapos naglakad lang siya, sumakay na siya ng sasakyan, bumalik na siya ng presinto. Yun na yung buong short film. Oh. Di ba? Tapos yun yung mismo G's nung OTJ. Sabi ko, oh my God, ang galing nun. So, dun kami binigyan ng payo ni Direk Eric na kaya mahalaga yung short film. Kasi yun yung key mo para mabigyan ka ng break or maniwala sa yung tao na pwede kang bigyan ng budget para gawin tong isang full-length film. So, kaya yun, since then, talagang kami mga aspiring filmmakers nung sa batch ko, talaga nagpursige kaming gumawa ng mga madaming short film, ganyan, na pwede namin i-pitch kahit saan, ganyan. So yun, tapos yun, unfortunately, March 2020, mag-shoot na sana kami ng finals namin. Tapos pandemic happened, nag-lockdown until na hindi na kami nakabalik. So yun, medyo masakit siya. Yun. I think yung iba hindi nila parang hindi sila makarelate bakit parang nag-short film, hindi naman daw kumikita yung short film or something, diba? Well, totoo man, pero yun kasi sa mga nag-start as an aspiring filmmaker, dun talaga yun yung lahat susi kasi. nagsisimula. Pwede kasing pwede siyang yun yung stepping stone mo, or may iba kasing director na kahit nakailang full length na sila, bumabalik pa rin sila sa short film kasi dun sila mas may freedom. Minsan kasi sa sobrang commercialized nung ginagawa nilang mga films, wala silang freedom na to express themselves as a creative. So minsan gumagawa sila ng short film just to,
pampahimagas, alam mo yun, touch of their selves na ito ako talaga. Yun yung essence din ng short film minsan, just to express. Ganun siya. Yeah. And more on indie film, di ba? Yeah, Yeah. And ano yung sa tingin mo, like for you, okay. Kasi ako, before, nag-start din ako sa Cinemalaya, kung parang bakit, doon ako nag-decide na, ito yung gusto ko. Like, tama ka, ang sarap sa feeling na, alam mo yun, nakita mo yung mga taong gumawa sa stage. Yeah. Hindi ko pa na-experience na umakyat ng stage. Hindi naman siya, pero nakakatuwa na pinapalakpakan ng tao yung gawa mo. Siyempre, pinaghirapan mo yun. Yeah. Like, isip mo yun, utak mo yun, effort mo, pagod, pawis mo yun. Sobrang nakapagod siya. So, parang, like, ikaw, ano yung for you, yung difference, and yung mahalagang difference ng yung mainstream media sa indie film? Bakit more on indie film? Ako din more on indie film din ako. Hindi, ito. Magandang pag-usapan siya kasi unang-una, may misconception between mainstream and indie film. Kasi, actually, ang nagko-coin lang naman kasi ng mainstream and indie film ay media. Just to say na ang tawag dito, na pag sinabing indie, low budget agad, alam mo yan, may mga ganun. Pero kasi sa film community sa Pilipinas, they're trying to remove that misconception between mainstream media and indie film. Just call it film. Ganun siya. Just call it film, regardless kung big film company yung nag-release or small company yung nag-release. Kaya lang naman nasasabi kasing independent film kasi dahil nga sa mga maliliit na production companies, or diba? Maliliit na filmmakers na hindi pa ganun kakilala sa industry. Pero in terms of the difference between them, more on ano lang naman more on sa budget. Budget lang. Okay. And more on parang mas yun nga na commercialize yung mainstream, like maraming sponsorship. Yeah, yun. Ganyan. Kaya pero yun nga, parang sinasabi nila na wag nating sanayan na ito mainstream to, ito indie film to. Kasi parang nababox tayo. Alam mo yan, nababox tayo as filmmakers na ako, parang sasabihin mo, pang indie film ako eh. Sabihin mo, pang ako, mainstream ako eh. Di ba? May mga ganong Pero, so yun yung gusto nila mangyari na kailangan tanggalin natin yung labels between indie film and mainstream within film community. Kasi yung media, talagang tinatawag nila yan just to, label things. Alam mo na may media, they want to label things, di ba? So, pero sa atin, mga filmmakers, we must remove then yung mindset natin na mainstream to, ito, indie to. Ganun. Kasi meron din naman mga big companies na like ABS-CBN for example, na nagpo-produce din ng mga indie type of films na makikita mong raw. Alam mo yun, raw. Yun yung usually nakita natin sa mga indie films yung raw. I think mas malawak kasi yung freedom of expression nila din sa paggawa ng film pag indie before. Yeah. I mean, wala silang restrictions. That's one good thing about yung kunwari, pag sumasali ka sa mga Cinemalaya Film Fest, walang restriction yung creativity mo. Tawag dito, walang boundaries, alam mo yun? Yeah. So madami kang mapapanood sa mga independent film festival like Cinemalaya na hindi mo siya mapapanood sa TV. Totoo. Hindi siya pwede ipalabas sa TV, ganyan. Kaya medyo sabihin natin, madaming art house type of film sa Cinemalaya kasi madaming gusto mag-express other than just create film just to tell story, but to exhibit then yung yung creativity nila as a filmmaker. Yeah. Yun. So, yun siguro yung masabi ko between mainstream and independent film, ganyan. Ang ganda. May natutunan ako doon na, in fairness. Pero totoo, like, ako lang, suggestion ko lang, kung gusto mo like more in-depth na film din. Hindi ko naman dinedegrade or kung ano yung film man yan. Yeah. Pero try to go to like Cinemalaya, mga film festival sa Philippines. Yeah. Ang daming gems. Ang daming magagandang pelikula na gawa ng Pilipino na hindi
hindi siya, feeling ko, underrated ba? Underrated, Na yeah. hindi pa nakikita ng maraming tao na, ako na-appreciate ko. Yeah. Kasi kailangan mo ng matindihang pag-iisip. Minsan, di ba, pag nakapanood ka, tas pagkatapos ng isang pelikula, sinimula, shit, ano Kailangan mo nangyari? siyang pag-usapan. Oo, Kailangan siyang pag-usapan. Kailangan mong i-critic or kailangan mo, ano nangyari sa huli? So, bakit to ganito? Ang dami mong questions. Yun yung, sa akin, yun yung, ito, sa akin lang to, yun yung standard ko ng isang magandang pelikula. Na pagkatapos ng pelikula, pinag-uusapan siya. Hindi to the sense na nagmamarites lang kayo. Yeah. Uy, si parang ganyan. Pero, pinag-uusapan nyo yung naging epekto sa inyo nung pelikula. Yung binigay na epekto sa inyo nung pelikula. So, doon, yung pag ako, honestly, pag nakuha ko yung ganong reaction na pagkatapos ng credits, nakaupo pa rin sila, nag-iisip. Yan din yung goal. Tapos, hindi nag-iisip dahil sa mga plot twists or whatever, pero napa-reflect sila sa napanood nila. Sa akin, yun yung ultimate dream as a filmmaker ko na kailangan make them realize something. Yes. And challenge their beliefs, their principles. Yun yung gusto kong goal as a filmmaker. Alam mo yun? Yung hindi lang mapapaisip na, sila ba yung, tatay niya ba yun? Masyadong mababaw pa siya para sa akin. Pero wala namang mali doon. It's more on sa akin lang yun. Personal, ko lang siya. Personal goal na, that's why I'm making films kasi I want to challenge your principles, your beliefs. Ganun yung gusto kong mangyari. Well, I'm a fan of thriller, mystery thriller, ganyan. Entertaining siya. Tapos talagang mapapaisip ka sa mga mangyayari, ganyan. Pero on a personal level, I would choose something that would, di ko alam kung anong genre yun but regardless of the genre, sabihin natin something inspirational, personal, and political. Yun. Not, in a sense na yun nga, babalik tayo sa sinabi ko, in a challenge na may matcha-challenge, in a sense na may matcha-challenge na paniniwala. Yun. It should be polarizing. Ibig sabihin, yung opinion mo, tsaka yung opinion ko, magbabangga dahil dito sa pelikula to. Parang ganon. So, ganun yung mga gusto kong In terms of, kasi eto, like, sabi ni, si famous director, South Korean director, si Bong Joon-ho. Gusto ko yan. Siya, hindi siya nag-iisip ng genre habang gumagawa siya ng pelikula. Naisip niya na lang yung genre, kasi hindi siya naniniwala talaga sa genre. Actually. Naisip na lang yung genre for marketing, ganyan. Pag natapos na yung pelikula, pag nabuo na niya yung pelikula. Saka lang lalabas. Saka na yung lalabas, Totoo exactly. naman. Yeah. Kasi depende naman yan sa mga writers sa mga sumusulat, di ba? Kung ano yung talagang inspired ka gawin. Kasi for me, pag artist ka or like saka sa mga creatives, parang ako ayokong i-force yung sarili ko na hindi ko naman gusto. Gets mo? Yung parang, okay, ito yung topic, ito yung tapos isulat mo kung ano. Hindi parang hirap, hindi ikaw yun Yeah. Compared dun sa parang bagay na, ito talaga yung gusto kong gawin Ito yung, kasi parang gagawa ka ng platform to express kung ano yung gusto mo talagang message sa mga audience mo. Pero, like, parang sa akin kasi, yung mga ganyang it's a privilege it's a luxury, it's a privilege na kaya mong gumawa ng sarili mo. Kasi ibig sabihin, meron kang existing job na that can give you like stable income. Kasi ang daming writers na gusto nila, ang dami kong kilalang writers na mga galing na yun lang yung talaga yung source of income nila, to the point na yun lang yung ginagawa nila magsulat. Tapos ngayon, nababaksa sila kasi ulit-ulit na lang yung sinusulat nila. So, ang ginagawa nila, gumagawa sila ng, yun nga, aside from this job na ginagawa nila, gumagawa sila ng mga side jobs na, or hindi naman job, but nagsusulat sila para sa sarili nila. Yun. So, kung kaya mo siyang isang tabi, I mean, kung kaya mong, yun nga, sabihin ko, it's a privilege na pag kaya mong gumawa ng sarili mong kwento, express yourselves, tapos sobrang sa'yo lahat ng decision, creativity-wise, ganyan, sobrang privilege siya
sa panahon ngayon. Kasi sabihin natin, for example, may producer ka, may ganito kang kwento, for sure may iba yung kwento mo eh. Yan, may iba yung kwento mo, sasabihin niya, ay pwedeng ganito ba? Eh syempre hindi ka pwedeng mag-say no kasi alam mo na yun, kailangan magtugma kayo. Makakita ka din ng mga producers na talagang susuportahan ka 100% regardless kung anong gusto mong type of kwento, like, you know, but bahala ka, naniniwala ka sa'yo. Sobrang bihira nun. Sobrang bihira nun. Sobrang blessed ko pala. Yeah, sobrang bihira nun, sa totoo lang. Kasi yung first short film ko, yun, Unwritten, na... Yes, congrats! Ni-screen siya sa Cine Film Fest. Yes. Doon kami nag-meet ni Ryan. Yeah. And I think, yun, shout out sa Fairy Tale Studios for, Shout out. Baka naman. producing... Unwritten. And, kay Rochelle Everdeen, siya yung producer ko. And super blessed ako na wala siyang ginalaw sa story. Uy, swerte ba dun? Wala, like... Ibig sabihin, naniwala siya sa voice mo. Oh, like, inano ko lang siya. Pero, kumbaga, nag-start siya ng una na iniisip ko lang, gusto ko siya talagang gawin. Like, buo yung decision ko. Ito yung story na gusto kong ilabas. And then, nung finish ko sa kanya, nagustuhan niya yung story. But, yung along the, ng pre-production, wala siyang gustong baguhin. Wala siyang gustong, parang naniniwala siya sa akin talaga. All out siya sa akin talaga. Super blessed. Thank you so much, Rochelle. Ganda. And yun, ngayon, niraran pa namin. Nauna lang yung cinefilm, pero sana matanggap pa sa ibang, nakasabit pa. Yes. Pero may tanong ako. Kasi, sabi mo, ito yung pinakagusto mong, ito talaga yung gusto mo na kwento na gawin, yung Unwritten. What makes it like so personal to you? Like meron bang like personal, is it based from personal experience or ewan ko? Kasi if you say something personal, may pinanghahawakan ka, ibig sabihin. So anong what makes it personal? Thank you for that wonderful question. Next question, please. Bigla nahirapan. Ina-joke lang, totoo yun. Hindi, sabi ko nga, di ba, kanina, yung parang, di ba, kapag inspired ka, hindi man inspired, like yung inspiration mo lang sa pagsulat ng story is, ako, madalas, nakukuha ko sa personal and sa mga tao na nakakausap ko. And I think, kaya din siya nag-start, yung short film na yun, or yung story na yun, siguro yung paglipat ko dito, sobrang nakita ko yung face ng life, and then parang natamaan din ako kasi yung film is about time eh. For me, it's about time, kung gaano kaikli yung time na meron tayo dito sa mundo. So parang yun yung gusto kong iparealize din through that short film na parang malaman natin kung ano yung mas mabalance natin, ano yung mas importante. Like, hindi ko naman, tatama ka, hindi ko intention na gumawa ng drama. Kasi kung tatanungin mo ako, gusto ko psychological thriller, ganun. Pero every time na may gusto akong story, wala. Yun yung lumalabas. Parang drama, parang iniisip nga ng ibang tao, mga kaibigan. Parang, drama, may problema ka ba sa tatay mo? Or may problema ka ba sa... Wala akong problema sa tatay ko. Okay kami. Yeah, yun nga. Parang, lang ako, nagre-reflect lang din ako sa mga taong napapakinggan ko yung story and yung experience ko na nakita ko dito sa face ng life dito sa Canada. And it's really different from the Philippines. Super. And yun lang. Awa ngayon. Sana magkatrabaho tayo malapit na. Manifesting. Oo nga, manifest. Gusto ko rin din bumalik sa, alam mo yun, sa set. Kahit di director, kahit basta set siya na, alam mo yun, napapaligiran ka ng mga taong naniniwala sa material nung pelikula. Napaka-importante yun, no? Hindi kayo mo kailangan ng maraming taong kailangan maniwala sa'yo, ng maraming kailangan mo lang kahit isa. Yeah. Isang taong maniniwala sa'yo. Pero, bago may taong magtiwala at maniwala sa'yo, kailangan una ka muna sa sarili. Siyempre naman. 100%. Siyempre. Hindi yan magmamaterialize kung ikaw mismo, hindi ka naniniwala sa material mo. So, dapat kasama yun sa pitching process na kailangan convincing ka. Kailangan mo convince mo yung mga tao na etong kwento na to, kailangan na siya ikwento ngayon. Yeah. Yun. Parang, bakit ngayon mo siya dapat ikwento? Yun yung mga sagot na, yung mga tanong dapat na sinasagot during pitching. So, pag yun, nahihirapan kang isagot kahit sa sarili mo, ibig sabihin, baka, alam mo yan, kailangan mong
i-revisit yung kwento mo, bakit nga ba, bakit mo siya kinikwento. So, yun yung mga, one of the toughest questions na kailangan sagutin ng isang filmmaker. Lalo na sa part na bakit ito yung kwentong gusto mo. Kaya nga natawa ako nung last time na magkausap tayo. Bago ka bumaba ng ano, Ano, yung pagiging ano ba yan? anong voice mo? Di ba? Anong voice mo? Kasi filmmaking is all about voice. And Expression. you are kung hindi man yun personally nangyayari sa but you can also represent them. Kasi it's more on ang pagpepelikula is kinukwento mo yung mga kwento ng mga taong walang kakayahang magkwento. Mag-voice out, ganyan, mga minorities sa society natin. As a filmmaker, isa siyang obligation na as a filmmaker gamitin tong platform na to, if you have a platform, na mapansin yung minority ng society natin as a filmmaker. So, kaya yun, mahalagang malaman mo din kung anong klase kang filmmaker. Ano bang binoboses mo? Ano bang sinasabi mo sa pelikula mo? Ano bang gusto mo iparating sa mga tao? Ganyan. Ito ba yung kwento ng isang tao na nahihirapan sa buhay, pero anong klaseng hirap? Kasi lahat tayo nahihirapan eh. So, it's more on, kaya nagiging interesting yung mga stories because of stories na hindi pa naririnig. And because of filmmaking, nalalaman natin siya, naririnig natin siya, may ganito palang sitwasyon. Na parang hindi mo parang grabe, no? Parang may ganito palang sitwasyon. Yun yung sinasabi kong mapapaisip ka once na natapos mo yung pelikula, mapapaisip ka na it's either nadagdagan ka ng kaalaman or mas nagkaroon ka ng sympathy and empathy towards people na may pinagdadaanan or may pinagdaanan, gano'n. Di ba? Yung mga, for me, yun yung mga masarap na pelikula sa akin. Sa akin lang yun. Yung opinion ko lang yun. Pero okay lang naman sa'yo napanood mo yung short film ko. Oo naman. Oo naman. But sobrang, sa totoo lang, kasi dapat last year pa ako pumunta ng Cinefilm Festival. First time yun, di ba? Tapos, di ako nakapunta. Ngayong year, talagang niyaya ko ng kaibigan ko, si Mark Sai. Mark Sai! Ay! Diyan pala! Ayun! Niyaya ko ng friend kong si Mark Sai na manood. Sabi ko, nawala na sa isip ko yun eh. Sabi ko, oo nga no, may Cinefilm. Di nanood kami. Tapos natutuwa ako kasi naramdaman ko ulit yung spirit ng film festival. Kahit sabihin natin maliit lang, kahit maliit pa lang siya, pero yung spirit ng film festival, ibang-iba talaga. Lalo na sa Filipino community, meron na tayo. Kaya super thankful and grateful and nakakatuwa na may mga taong gumawa nito. Yung mga tao behind the Cinefilm Festival and mga film fest na meron tayo dito para magkaroon tayo ng, ng platform para to show yung mga capabilities natin, yung artistic side natin, di ba? Kaya nakakatuwa. Kaya hopefully next year, makasampa naman sa manifesting. Sana next year makabilang naman sa roster ng mga filmmakers na kabilang sa Cinefilm. Pero ang ganda ng napanood mo yung lineup ng short film nila? Oo, yun nga sana gusto kong panoorin. Hindi ako nakanood ng isa. Yung sa'yo lang. Sa akin lang. Tapos, hindi. Ubos na kasi yung ticket. Doon nung Sunday or nung Saturday? Nung Sunday, hindi. Nung Saturday, dapat, bago yung Sunshine, ni Direk Antoinette, may may isa pang screening ng mga short film. Meron pa nga. Kaso ubos na yung ticket. At saka sila, nag-overlap din yung time. Yun. Isa pa yun. Oo. Pero magaganda. Alam mo, iba talaga manood ng short film. Try nyo lang, guys. Sa totoo lang. Like, every short film, talaga mapapaisip ka talaga. Ito mas mahirap gumawa ng short film. Opinion ko lang din yun. Pero based din sa mga filmmakers na nakausap ko, mas nahihirapan silang gumawa ng short film kaysa sa full length. Talaga? Yeah. Hindi kasi, bakit?
within 5 to 10 to 15 minutes na running time, kailangan masabi mo na yung kwento mo ng buo eh. Alam mo yun? And yung short film kasi wala siyang, unlike, sabihin natin yung structure ng full length, yung 3-act structure na pinakilala ng Hollywood, yung Act 1, Act 2, Act 3, Yeah. pwede mo siyang gamitin sa short film, pero hindi necessarily kailangan ganun. So, andun yung paglalaro mo ng kwento na, saan ako pwede magsimula? Saan ako pwede mag-end? Ano yung pinakamagandang part ng kwento na pwede kong i-highlight? Kasi meron lang akong 10 minutes Yes, totoo. Diba? So, yung challenge nung mga short filmmakers na in a span of 10 minutes, kailangan masabi ko to, yung buong kwento na to the point na hindi sila magtataka ano nangyari. Alam mo yun? Kasi may ibang films or short films na tinapos lang agad, tapos parang ikaw, na-lost ka. Alam mo yun? Like, ano nangyari? Diba? So, yung challenge talaga, kaya yung iba, yung consensus, mas mahirap talaga daw ang gumawa ng short film. And, totoo yun sa akin. Talaga? Yeah. Dahil na kung, yung kwento mo ay, sabihin natin, pang balik tayo sa example ni Eric Matt. Yung short film ni Eric Matt na OTJ. In less than 5 minutes. Gets mo? Like parang kinompress mo dun sa short film niya. Pero, isang scene lang siya. Ito yung almost 2 hours yung OTJ, di ba? Pero, nanggaling siya sa isang 5-minute film. Di ba? Tapos, paano mo ngayon, since nauna ako napanood yung full length, at napanood ko yung short film, sabi ko, oh my God, nakwento niyo yung buong OTJ in a span of 5 minutes or less lang. Na ang point lang is, etong hitman na to ay galing kulungan at ina-hire siya para lumabas ng kulungan at pumatay ng tao. Which is, yun yung main point nung pelikula. Gets mo? Parang, oh my God, ang galing nun. Isa pang example, yung Lights Out. Alam mo yung horror film na yun? Hindi ako nag-horror film. Ito yung Lights Out na bago magkaroon ng full length, isa siya sa pinakasikat na short film. Meron siya sa YouTube, panoorin mo. Pero kung panoorin mo siya sa daylight, kung takot ka sa horror. Pero, sobrang simple lang ng kwento niya. Alam mo bakit? Kwento lang siya about sa multo na nagpapakita every time na pinapatay mo yung ilaw. Tapos every time na pinapatay mo, may makikita kang parang figure sa dilim. Tapos pagbukas mo ng ilaw, wala na siya. Pagpatay mo, mayroon ulit figure. Alam mo yun, from that 5-minute short film, naging siya, full-length film. 'Di ba? So yun yung challenge ng mga gumagawa ng short film na kailangan yung pagkwento mo concise, but at the same time nagme-make sense. Pero minsan din may mga short film na hindi naman kailangan mag-make sense. Bahala ka na kung anong gusto mong isipin. Open-ended siya, parang gano'n. Pero ikaw, ano ang inspiration mo sa pagsusulat? Dami. Everyday life. Depende sa material na nakukuha ko sa pang-araw-araw. Like, minsan nakikinig lang ako ng conversation sa bus. Tapos from there, nakakagawa na ako ng mga what if ko, ganyan. Lahat naman nagsisimula sa ako, personally, nagsisimula lahat ng kwento ko sa what if. Ganda nun, Yeah, so, kasi ito yung power ng writing na wala kang boundaries. Kung ano yung hindi ko magawa sa totoong buhay, pwede ko siyang gawin sa pagsusulat. Kung gusto kong maging Superman, kaya ko siyang gawing Superman. So, tas kailangan mo lang sagutin yung tanong na what if. What if nag-meet si Jack at si Rose sa isang malaking barko? Sobrang laking barko. What if tumama tong barko na to sa isang iceberg? Ano mangyayari? 'Di ba? So, doon pa lang sa what if na 'yon,
ang dami ng ano, branches of ideas. Dami ng beats, story Yeah, beats. exactly, 'di ba? So, doon pa lang, ito natutunan ko to kay Direk Antoinette Hadauna, yung What If. Sa kanya ko natutunan 'yan nung umattend ako ng isang workshop niya. May isa siyang exercise na pinagawa sa amin na gawa lang kami ng what if namin. Ganyan. Ano yung what if nyo? Parang may gusto ko tuloy yung mag-attend ng mga workshop ulit sa Pilipinas. Iba kasi sa Pilipinas Iba ang Iba ang training sa Pinas eh. process ng writing sa Pilipinas. Yun yung underrated sa Filipino filmmaking na ang dami nating mga galing na na writers. Sa totoo lang, ang dami. Oo, naniniwala ako Sobrang dami mga galing na writers sa Pilipinas, sobrang dami. Yun nga lang parang I think limited lang yung opportunity. yun, opportunities lang talaga. Madaming magagaling, pero limited yung Opportunities na talaga. So, yun. Yun, kaya, yun, since sinabi mo yung opportunities, kaya yun yung reason kung bakit ako lumipad din sa Canada, nagbabaka sakaling, mas makakuha pa ako ng opportunity na alam mo yun, na hindi ko nakuha sa Pilipinas, ganun. So, parang for me, masyado nang saturated yung Filipino film industry. So, nag-decide ako na to find it somewhere else. Alam mo yun, like, pumunta sa Canada, baka makakuha tayo ng opportunity dito, maka-work din, ganyan. So, yun yung mga baka sakali ko. What if pumunta ako Canada? What if mag-struggle ka sa Canada? Kaka-what if mo, ayan, nag-struggle ka na lang. Pero, I mean, feeling ko naman maging worth it yung naging decision ko. Hopefully. Yun naman yung nagiging natin eh. Oh no, yun naman yung hope. Yung hope natin na at the end of the day, sana maging okay ang lahat. Yun. Yeah, I think parehas tayo doon. Kasi yun din yung reason ko bakit ako umalis din ng Pilipinas. Kasi feeling ko parang wala nang opportunity sa akin para doon. And ang nakakatuwa ngayon, very open na sila sa mga artist na katulad natin, na meron na silang mga platform, mga ganyan. And ang dami nang open sa mga ganito, sa mga filmmaking. Ang dami nang open, ang dami nang gusto mag-produce din na natutuwa sila. Meron dito sa Canada na gumagawa ng mga ganyan. Although, I mean, sa akin, sa case ko, naka-establish naman ako ng enough network connections na I can say na pwede na akong mag-work anytime sa film industry sa Pilipinas. Pero syempre, may mas kailangan kong piliin, like yung family, mas magandang buhay sa Canada, ganyan. Tapos, sinunod ko nila idea na, okay, punta kami Canada for better life, better opportunity, ganyan. Which is, sa akin, nag-work naman siya until now, ganyan, okay naman siya. And then, sabi ko, sige, mag-back from scratch ako, gagawa naman ako network dito sa Canada, makikipagkilala naman ako sa mga tao. Unlike sa Pilipinas, may kilala na akong mga ganito, mga producer, mga director na pwede kong kontakin anytime. Pero mas pinili ko pa rin yung opportunity na magkaroon ng mas maayos na buhay. Well, it's just for me, no? Na mas maayos na buhay dito sa Canada, ganun. So, yeah, yun yung pinaka-ultimate reason ba't kami pumunta sa Canada. Tapos naging secondary na lang yung bigger opportunity rin sa filmmaking, ganun. Kasi nga, tulad ng sabi mo, parang sinet aside mo na muna yung film. Yeah, di ba? Kung mag-iisip ka lang din naman at yung mga ngarap ka lang din naman, di lakihan mo na. Wala namang doon, di ba? Oo, syempre. Kasi like, tulad ko, before nga, parang naiisip ko lang din dati na ano kaya kung parang mag-aral ako ng film sa ibang bansa. Pero parang hindi siya possible that time. Like, iniisip ko lang talaga dati, nasa Pilipinas pa ako, what if gumawa ako ng pelikula, ganito, ganyan. Ito talaga yung tahakin ko. Kasi, ang bihira lang din sa mga lahat, sa dami ng international students, kapag may nagtatanong, di ba usually mga tourism, business, hindi ko naman inaano yun, syempre. Iba lang talaga ako, like pinanindigan ko lang talaga yun sa akin. Kasi matigas yung ulo ko. So every time may nagtatanong sa'yo, anong program mo? Tapos film po. Kasi, tapos magugulat sila, talaga, kasi yung iba talagang isang direction lang yung pupuntahan nila. Like, healthcare, business. Yung mga sureball. Kaya sobrang laki ng risk na tinake ko para kuhanin yung film program kasi hindi siya ganon din kalawak na magkaroon ka talaga agad-agad ng. Siyempre, yung
ipa-prioritize nila dito yung mga Canadian muna. Kasi for them, hindi rin ganoon kadali magkaroon ng work sa film industry. Kaya, well, hindi naman ako nagre-regret. Parang happy naman ako. Oo. For now, ilalaban ko hanggang dulo. Hindi nang muntik na rin ako yung mag-aral sa aming dalawang asawa ko na. Tapos na-excite ako kasi gusto ko din talagang bumalik sa pag-aaral. Tapos film din, ganyan. Pero in terms of kasi parang requirements, mas maganda yung mga niya. Kasi ilang beses ako nag-freelance sa Pilipinas. So parang in terms of requirements, mas solid yung requirements niya kasi sa akin. So parang, mas siya na lang nag-aaral, plus mas matalino siya sa akin. mas sure nang makakapasa siya ganyan. Pero yun nga, muntik na rin ako yung mag-aaral sa amin dalawa. Pero kung mag-aaral ka, kukunin mo talaga film din? Oo. Iti-take risk mo yan? Oo naman. Oo naman. Or baka baka may isa pa ako interest yung ang tawag dito, narrative writing sa games naman. Yung nagsusulat ng kwento sa nagde-decide ng mga kwento-kwento sa within the game, ganyan. Hirap niyan. Ako talaga yan ang pinakagustong matutunan magsulat. Hindi talaga kasi ako magaling magsulat. Pero at least nagtatry ako. And yun. So, for this segment, tatawagin natin tong What If. Since nang napag-usapan namin at naging discussion namin is about film, story, writing, and mga experience namin sa industry, bubuo kami ng story gamit ang question na what if. Medyo dark. What if isang araw sumakay ka sa isang bus, tapos nalaman mo na yung mga nakasakay sa bus na yon, mga patay. Di ba? What if, nung pagpasok mo sa bus, ikaw na yung sunod na target? Sige. Ako yung Ikaw na yung next target para maging kasamahan ng mga patay sa bus. Sige. Shit, ang hirap ng dugtungan, Ang hirap. Kaya mo yan. Hindi kasi iba yung ginawa namin sa sa What If ni Antoinette. Iibahin natin. Ibang version yung sa atin. Dugtungan? Okay. So, hanggang matapos natin. What if, ano sabi mo? Ikaw na yung next target para makasama mo yung mga ikaw na yung next papatayin. Sige. So, nung nakaupo ako sa isang upuan, napansin ko na lahat ng tao nakatingin sa akin. Ngayon, paglingon ko sa likod, what if meron ako isang kaibigan na nandun, na familiar sa akin, at sinasabihan niya ako na bumaba ka na. Wait, di ba patay na nga? Oo nga, patay na nga siya. Ibig sabihin patay na siya. Familiar siya sa akin, nakilala ko siya, patay na siya. Ibig sabihin kasama siya sa mga namatay. Wina-warningan niya ako na bumaba ka na. Ganda yung isip na to, oh my God. Palagyan natin to ng animation, Kaya nga, CGI. Malay mo, di ba, may kumagat na dito, na producer, di ba? Shout out to mga producer chat. What if... Ang hirap nga, bakla. Kailangan, tapusin natin to. Hindi, panindigan natin to. Panindigan mo. Wait lang. So, may naisip na ako. Okay. What if, kahit narinig mo na, kahit alam mo na winawarningan ka na ng kaibigan sa likod mo, hindi ka pa rin nagpatinag kasi gusto mong malaman ano ba talaga nangyari doon sa loob ng bus. Nagstay ka pa din. Okay. So, tumayo ako sa bus para humanap ng clues. Pag sinubukan pumunta sa bus driver, pero pagtingin ko, wala yung bus driver. What if ako yung mag-drive ng bus? Mind blown! Drive na nirahin yung bus. Ano nung mangyayari? What if naka-block yung road? Okay, meron siya kasama. Sige, entry ni Mark. What if naka-block daw yung road? Ba ako, tagalin ko yung block. What if, ang dami... What if, habang dinadrive mo yung bus,
nagisingan yung mga patay, naging zombie sila. Oh my God. Gusto ko pa yung mga zombie apocalypse na yan. What if magpakain ako? Tapos na, what if sumabog yung bus? Oo. Okay, dahil wala na tayong time. And dahil natapos tayo dun sa segment What natin if na what game. if, what Yeah. if game, para sa'yo, ano yung biggest what if mo? Biggest what if ko, what if di ako tumuloy ng Canada at tinuloy ko yung pagpipelikula sa Pilipinas? Ay. Aww. May ano yan eh, may bagong term yung what if. Ano yung multo mo? Yeah, yung multo. Diba? Oo, ano yung Oo, multo? diba? Ano yung multo mo? Yun yung parang what if natin ngayon. Ano yung multo mo? Shout out Cup of Joe. Cup of Joe, di ba? Oo. Kala ko mali ako eh. Paborito ko yan, Cup of Joe. Hirap ng tanong para sa akin, ba't ganun? Sobrang personal, no? Hindi na ako nag-waste ng time sa mga taong hindi naman pala magmamatter ngayon. Yun! GG! Okay, and Yun, end mo na, tapos tanong mo na sila. Before pa, mas nag-aral ako ng mabuti, mas nag-focus ako sa craft ko, baka may mas magaganda pa akong output ngayon. Like, personal and professional career, ganun-wise. So, kayo din guys, comment nyo kung ano yung mga biggest what if nyo. Tingnan Mga multo natin. nyo. Ano yung mga multo nyo? Yan, and yun, thank you so much. Maraming salamat Thank din. you. Maraming salamat. Yeah, happy ako ikaw yung first natin para sa relaunching ng Little Talks. And Maraming salamat. yeah, hoping ako sa mga susunod pa, mas ang dami kong natutunan. And ito yung first time na nag-topic ako ng about sa film, passion, and masaya. Ang sarap ng sarap parang lasa. Ang ganda ng conversation na nagawa natin. Nag-enjoy din ako. Yeah. Salamat sa pag-invite sa akin. Sa mga manonood ng Little Talks, continue to subscribe, support Andrea. Sobrang galing na talentadong babae. Babaeng Pilipina. Babaeng Pilipina. Yeah, sa mga hindi pa subscribe, subscribe na po kayo and like and share our content and kita-kits sa susunod. Maraming salamat po. See you sa next episode. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Ayun, kaya nga. Hindi kasi